Hello po sa ating lahat. Kanina, napanood natin yung SONA ng ating presidente, yung State of the Nation address. Well, okay naman. Karaniwan naman doon ay mga positive yung nabanggit. So, it's a good thing for all of us as Filipinos. Okay. Ngayon na kung titignan ko, although kahit na noon pa, yung mga previous president, ang State of the Nation ay para bang yung summary ng accomplishment report ng different government agencies. Okay? So, sa some nation, ano? Ngayon, with regards to report, kasi parang kung minsan let us accept it, kung minsan or if not most of the time ang mga reports ay kanyan pinapabango. So in other words, they have to be written in such a way na parang positive ang dating. Siyempre, dapat ganyan, ano? Okay, positive ang dating. Well, siguro nga, hopefully, talagang kung ano yung mga reports na ibigay, yan ay reflective of what is really happenings. Okay, so ganon ang nakikita natin. But in one thing, yung mga sinasabi tungkol sa poverty, tungkol sa economic development, tungkol sa yung pagdami ng mga trabaho, well, sana tama yung sinasabi na halimbawa ang poverty sa Pilipinas ay bumababa, pagkatapos ang employment is rising, pagkatapos parang mga nagiging comfortable na yung buhay ng mga Pilipino dahil sa mga government's services. Well, okay. Pero sana totoo yan. Kasi tulad ng nasabi ko, in most, if not in some cases, kung minsan yung mga report na yan are not reflective of what is really happening. Okay, so ganun ang natin. But siyempre bilang Pilipino, we have to be positive about everything. Tignan natin yung bright side ng mga bagay-bagay. Okay? So, ganun yan. Huwag tayong niga. In my case, tulad ng binabanggit ko, I did not vote for the president. Kasi hindi ako naniniwala doon sa mga Talyano gold, yung mga golden era and so on. But siyempre, siya ang presidente ngayon. So, I have to support him bilang Pilipino. Pagkatapos comes another presidential election. Kung sino man ang mananalo, bagamat halimbawa hindi natin ibinoto, then susuportahan natin yan. Sana ganun yan, ano? Okay. So, ngayon, but may magandang balita doon sa SONA. So ano ba 'yon?
Ang nakita kong magandang balita ay tungkol sa pag-ban ng Pogo. Okay, so yung Philippine Offshore Gaming Operation. Actually, hindi ako siguro ako operator of operation, ano. So yan. Ngayon, for me, dapat lang, okay, kasi talagang hindi ito nakakatulong sa bansa. In fact, ayon sa nababasa natin, o nakikita natin, naririnig natin na news about that, ang Pugos ay nagbibigay ng bad image sa Pilipinas. Kaya marami daw mga supposed to be investors na hindi na lang tumutuloy because of this thing. Kasi ang Pugos actually is not only for gaming or for gambling purposes. In fact, it was found out na talagang nandyan yung kidnapping, torture, scamming, at saka iba pang mga bagay. So, para gumanda yung image ng Pilipinas sa buong mundo, we have to ban it once and for all. Okay, enough is enough with regards sa Pogo. Mag-isip tayo ng ibang economic activities na mas makakatulong sa atin o makaka-invite ng foreign investors. Okay? Talagang actually hindi ako agree sa gambling. Okay, kasi sabi ko nga, pag nanalo ka sa sugal, easy money yan, wala din mangyayari. Okay, kaya yon. So muli, thank you, sana i-like at subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.